Simulan na natin ang karanasan ni Danny. Walang eksaktong taon, lugar, ng Cebu. Isinilang itong si Danny sa isang liblib na barangay kung saan ay may iilang tahanan pa lamang ang nakatirik roon ni hindi pa naaabot ng kable ng kuryente. At sa mga panahong yon ng dating tahimik na barangay ay nagkaroon ng ingay patungkol sa mga aswang na pati ang kanyang mga magulang at kapatid ay nadamay dahil sa panggagambala ng mga ito. 10 taong gulang pa lamang siya umano noon nang siya mismong makakita ng pagsalakay ng masasamang uri ng nilalang na nagpanggapang mga normal na tao. Subaybayan natin ang kwento ni Danny sa paghiling sa bulalakaw para makaganti dahil sa pagpaslang sa kanyang mga magulang at kapatid. Itay, meron pong mga tao sa labas ng bahay natin. Nasa 6 na katao po sila at kanina pa pong nakatingin dito. Alas 7 na ng gabi ah. Bakit may mga tao pa riyan? Samantalang ang ibang mga kabayan dito ay sarado na. Hindi kaya mga rebelde? Sa tingin ko po, Itay, hindi naman mga rebelde. Dahil wala naman po silang daladalang sandata. Pero napapansin ko po sa kanila, masasama po ang titig dito sa atin na para bang may masamang binabalak. Isinakbit ng kanyang itay sa kanyang bewang ang kanyang itak at saka nagtungo sa labas ng tahanan. At habang daladala ang isang gasera, lakas loob na nagsalita ang kanyang itay patungkol sa mga misteryosong lalaki. Magandang gabi ho sa inyo. Ano ho bang may paglilingkod namin? Magandang gabi rin sa inyo. Pagpasensyahan nyo na amang ang panggagambala namin sa 10 oras ng gabing ito. Wala lamang kaming masilungan at ito lamang ang tahanan ninyo na mas malapit sa aming nadaanan. At kung maaari ho sana amang, pasilungin nyo ho kami upang kahit papano'y makapagpahinga at nanggaling pa po kami sa malayong lugar. Sakto namang bumuhos ang malakas na ulan ng mga oras na yon. At dahil sa awa ng kanyang itay, pinapasok niya ang 6 na kalalakihan. Nagulat pa nga ang kanyang inay na nandoon sa kusina. Wika pa nga nito na nakakaramdam ng takot. Tolome, sinong mga yan? Naninindig ang mga balahibo ko sa kanila. Bakit pinapasok mo rito sa loob ng ating tahanan? Bumuhos ang malakas na ulan. Hindi ko nga rin sana papapasukin Pero wala silang ibang masisilungan. Kaya napilitan na rin akong pangsamantalang papasukin sila rito. Ano ka ba, Tolome? Kakaibang mga kinikilos nila. Hindi mo ba napapansin? Wala naman siguro silang gagawing masama sa atin. Ipagtimpla mo na lamang ng kape para kahit papano mainitan ang sikmura nila. Diyos ko naman, Tolome. Magpapapasok ka na lamang ng mga tao rito. Sa 10 oras pa ng gabing ito, inilagay mo sa kapahamakan ng pamilya natin. Lalong-lalo ng mga bata. Ako nang bahala. Hindi naman siguro sila masasamang tao. Sa pagbabalik ng kanyang tatay Tolome sa harapan ng 6 na kalalakihang yon, maayos naman silang nakikipagkwentuhan. Wala na isang sandatang daladala. Subalit ang ipinagtataka ng kanyang tatay Tolome nang hindi mabanggit-banggit kung saan sila lugar nang galing. Kaya naman napapakunot na lamang ng noo itong si Tolome habang si Danny ay nandoon sa gilid na nakikinig sa usapan ng mga ito. Sambit pang wika ng kanyang itay nang mapansing paulit-ulit na nakatingin kay Danny ang isang lalaki na para bang patuloy na natatakam. Danny anak, pagtungo ka na ron sa silid ninyong magkakapatid. Patulog ka na rin. Huwag ka nang makinig dito sa usapan ng matatanda. Sige na. Opo, Itay. Pero nagugutom po ako Pwede po bang makahingi ng kamote? Pagtungo ka ron sa iyong nanay. Nagtitimpla ng kape roon. Humingi ka ng nilagang kamote. Nanatili sa kusina itong si Danny. Maya-maya pa'y nagtungo na ang kanyang inay upang ibigay ang kanyang itinimplang kape. Isa-isa namang tinanggap ng mga iyon at naging maayos naman ang kanilang pananatili sa loob ng tahanan. Subalit imbis na huminang pagpatak ng ulan, mas lalo pa itong lumalakas, pati na rin ang kidlat at kulog na patuloy na dumadagumdum sa kalangitan. Nako, amang, mukhang matatagalan yata ang pananatili namin dito. Abay, patuloy pang lumalakas ang pag-ulan. Kung sasabak naman kami, hindi rin namin makikita ang daan at mapapatay ng ulan ang daladala naming gasera. Yun nga ho, kung patutulugin ko naman ho kayo rito,
Hindi ho tayo magkakasya sa lito ng tahanan namin. Pero may isa pa ho kaming maliit na barong-barong riyan. Yun nga lang ho medyo marumi. Dahil sa nilalagyan namin ng mga gamit sa pagbubukid. Pero madali lang naman hong linisin yon para sa kinabukasan na kayo muling maglakbay. Abay, maraming salamat, Amang. Napakabuti mo. Sakto naman na nakapagkape na rin kami at nakakain ng kamote. Sapat na yon para kami makatulog. At bukas na namin ipagpapatuloy ang aming paglalakbay. Subalit sa hindi sinasadya nitong si Danny, na patuloy pa ring nananatili sa may kusina. Natabig nito ang isang boteng may asin na ikinagulat ng 6 na bisita na bahagyang umangil. Danny anak, ano ba yan? Kanina pa kitang pinapapasok sa loob ng inyong silid. Hayaan mo ng nanay mo maglinis riyan. Pasensya na po, Itay. Sige po, papasok na po ako. Sinamahan ng kanyang tatay Tolome ang 6 na kalalakihan upang magtungo sa maliit na barong-barong. Nanatili roon ang 6 na kalalakihan. Subalit sa hindi inaasahan, sa paglipas pa lamang ng ilang oras, kasabay ng pagdagumdum ng kulog, may 3 malalaking nilalang ang bumagsak sa kanilang bubungan. At dahil doon ay nagising ang kanyang tatay Tolome, nadagli silang isa-isang ginising. Mga anak, gumising kayo. Bakit po, Itay? Ano po bang meron? Ang sarap-sarap pong matulog dahil sa lakas ng ulan, pati na rin po sa malamig na panahon. Huwag nang maraming tanong, Danny. Lalabas ako ng tahanan para tingnan ang patuloy na nandiriyan sa ibabaw ng bubungan. Mag-iingat ka, Tolome. Babalik ka rito, ha? Yung itak mo wag mong kalilimutan. Sige, at lalabas na ako. Matapang na binuksan ang pintuan ng kanyang tatay Tolome hanggang sa marinig nila ang boses ng kanilang itay na patuloy na may sinisigawan. Kayo pala yan. Maayos ko kayong tinanggap sa aming tahanan. Bakit pati kami hahatakihin pa ninyo? Ganyan ba talaga kayo kasama? Narinig din nila ang boses ng matanda roon na nasa ibabaw ng kanilang bubungan. Pagpasensyaan mo na, Amang. Hindi na namin matiis ang amoy ng kabataan, pati na rin ang iyong laman. Pinakiusapan ko na ang mga kasamahan ko, subalit patuloy pa rin ang pagkalam ng aming mga tiyan. Kulang ang pagkain ibinigay ninyo, kaya naman naisipan na naming sumalakay rito sa kabila ng kabutihang ipinakita mo sa amin. Pasensya na, Amang, hindi namin makontrol ang aming mga sarili bilang nasa lahi ng mga aswang. Parang awa nyo na. Umalis na kayo rito. Huwag nyong idadamay ang mga anak ko. Subalit imbis na maawa ang mga nilalang na yon, kagad pang inatake ang kanyang itay. At nang hindi na nga nila marinig ang boses ng kanilang tatay Tolome, dagling pinapasok si Danny ng kanyang nanay sa silungan ng kanilang tahanan. Gayon din ang 2 pa niyang kapatid. Sambit pang wika ng kanilang nanay na pilit na nagtatapang-tapangan sa kanilang harapan. Mga anak, huwag kayong matatakot, ha. May pintuang kawayan dun sa may silungan. Kung sakasakaling makapasok na sila rito sa loob ng ating tahanan, doon kayo dumaan at mabilis kayong tumakbo upang hindi kayo maabutan. Sumama na po kayo sa amin, Inay. Nasaan na po ba si Itay? Bakit hindi pa po siya pumapasok dito sa loob ng bahay natin? Natatakot na po kami eh. Kanina pa pong nangingilabot ang balahibo namin sa braso dahil sa takot. Basta sundin nyo na lamang ang mga sinabi ko. Ito ang kutsilyo. Ikaw na ang humawak, Danny. Dahil ikaw naman ang mas malakas ang loob. Ano po bang nangyayari, Inay? Bakit po tayo nagkakaganito? Samantalang kanina ayos pa naman po tayo eh. Yung mga bisitang pinapasok ng tatay ninyo kanina, hindi sila pangkaraniwang tao lang. Nasa lahi sila ng mga aswang at inaatake nila tayo ngayon. Hindi ko alam kung buhay pa ang tatay ninyo dahil hindi ko na naririnig ang boses niya. Maya-maya pa'y unti-unting binulatlat ang bubungan ng tahanan. Pati na rin ang kanilang pintuan. Dagling tumayo ang kanyang inay upang harangan ang kanyang mga anak para hindi ito mapahamak. Mga anak, sundin niyo na ang sinasabi ko. Nandirito na sila ngayon. Pagtago na kayo't ako nang bahala sa kanilang humarap. Nasaan ang iyong mga anak? Kinakailangan namin sila ngayon. Mga demonyo kayo. Hindi ako papayag na makuha ninyong mga anak ko. Gamit ang nag-iisang patalim, pilit itong nilalabanan ng kanilang inay. Kitang-kita ng 2 mata ni Danny habang patuloy na sinasaklam ang kanyang nanay
hanggang sa mapansin silang nanduroon sa may silungan ng tahanan. Mabilis silang nilapitan na kagad na nahila ang kanyang dalawang kapatid na nandudoon sa kanyang harapan. Ang mga kapatid ko, huwag niyo po silang kunin. Maawa na po kayo sa amin. Wala naman po kaming ginagawang masama sa inyo eh. Sambit pang wika ng kanyang nanay habang patuloy na nangihina. Anak, Danny, tumakbo ka na. Iligtas mo na ang sarili mo. Pabayaan mo na kami rito habang abala sila sa pag-atake sa amin. Gulong-gulo man ang isipan noon ni Danny dahil sa murang edad. Sinunod niya na lamang ang inuutos sa kanya ng kanyang nanay. Dagli siyang dumaan doon sa may silungan kung saan ay may pintuang kawayan na ginawang kulungan ng kanyang tatay para sa kanilang mga alagang manok. At sa kanyang paglabas roon, patuloy ang kanyang pagtakbo na kahit na sobrang tinik ng kanyang dinaraanan, hindi niya ito naramdaman dahil sa matinding takot hanggang sa lubusang makalayo sa kanilang tahanan na nagkubli sa isang maliit na kuweba upang doon ay pangsamantalang magtago. At sa kanyang pananatili sa kuwebang yon, mag-alas-3 na ng madaling araw nang may marinig siyang mga boses na nanggagaling sa labas ng kuwebang kanyang pinagkukublihan. Hanapin ninyo ang isang bata. Nandiriyan lamang yon. Bakit kasi pinagkumpul-kumpulan natin ang ibang nandoroon? Kaya naman nagkaroon ng pagkakataong makatakas ang isang batang yon. Sayang din para sa pagkain natin ito. At alam kong natatandaan niya ang mukha natin dahil siya ang batang nakabasag ng isang bote ng asin na kanina pang nakikinig sa ating usapan sa loob ng kanilang tahanan. Pero wala na siya, pinuno. Kanina pa naming hinahalugog ang lugar na ito. Wala na ang batang yon. Baka nakalayo na. Leche ang isang ito. Inuutosan ko kayong hanapin ang isang batang yon. Hindi para magreklamo ka. Gamitin mo ang malakas mong pangamoy. Nandiriyan lamang yan at nagkukuble. Patuloy siyang nanahimik sa kanyang pinagkukublihan hanggang sa maya-maya pa'y nawala na ang ingay. At sa makalipas pa ng ilang oras, hindi niya napansin na nakatulog na pala siya roon. Ngunit muli siyang nagising nang may marinig siyang kalalakihang pumasok sa loob ng kuwebang yon. Hoy, halina kayo rito. Ang bagal-bagal nyo naman. Maghahanap tayo rito ng maaaring pagminahan. Baka dito pa tayo makajackpot sa kuwebang ito. Mga minero ang nagtungo sa loob ng kuwebang yon. At sa pagsilip ni Danny sa labas ng kuweba, kitang-kita na ang liwanag ng araw. Dagli siyang tumayo sa kanyang pinagkukublihan hanggang sa mapansin siya ng mga minero. Sambit pang wika ng isa roon na may hawak-hawak na piko. Ano yan, tiyanak? Hindi yan tiyanak, ano ka ba? Bata yan. Hindi ganyang kalaki ang tiyanak. Pero bakit nandirito siya sa loob ng kuwebang ito? Anong ginagawa ng bata rito? Hoy Totoy, nasaan ang mga magulang mo? Bakit ka nandito? Wala na po mga magulang at kapatid ko. Inatake po kami ng mga aswang kagabi. At ako lang po ang nakatakbo para tumago rito sa kuweba. Uy bata, huwag kang gumawa ng kwento. Anong pinagsasasabi mo? Halika't ihahatid ka namin sa bahay ninyo. Malayo po rito ang bahay namin. At tinitiyak ko pong wala na rin po akong aabutan doon. Anong gagawin natin sa batang ito? Hindi naman natin maaaring iwan lang yan dito. Malayo-layo rin ang kuwebang ito sa kabayanan. Ay nako, kaya nga tayo nagtungo rito para magmina. Hindi para mag-alaga ng bata. Wala na tayong magagawa kung di samahan na lang ang batang yan. Ihatid natin sa bahay nila para malaman natin kung totoo nga bang sinasabi niya. Dahil sa awa ng mga minero, sinamahan siya ng mga ito patungo sa kanilang tahanan. Hindi man ganun kakabisado ang lugar, subalit pilit nilang tinukoy kung nasa saan ang tahanan ng bata. Dahil kahit na itong si Danny ay naguguluhan din sa kanyang mga dinaanan kung paano siyang nakarating sa kuwebang yon. Siguro po dito tayo. Hindi ko na rin po kasi lubusang makita ang daan kagabi. Dahil po sa sobrang dilim. Pero ang alam ko nandyan na yung bahay namin eh. Subukan po nating baybayin ang daan na ito. Ay naku ang batang ito. Bakit kasi walang nag-aalaga sa iyong mga magulang mo? Ilang taon ka na ba iyo? 10 taong gulang na po. Totoo po ang mga sinasabi ko sa inyo.
Wala na po kong mga magulang ngayon. Kinain na po sila ng mga aswang na nagpanggap pong mga tao sa bahay namin. At nang makita nga nilang isang barong-barong na tahanan, itinuro ito ni Danny na yun ang kanilang bahay kung saan wasak-wasak ang dingding pati na rin ang kanilang bubungan. Bakit ganito ang bahay na ito? Na para bang may malalaking nilalang na umatake? At nasaan ang mga magulang mo at ang tinutukoy mong mga kapatid? Tulad nga po ng mga sinabi ko sa inyo, mga dugo na lang po ang naiwan dito. Wala na pong mga kapatid ko, pati na rin po si inay at itay. Nagkalat na dugo ang mga naiwan doon, pati na rin ang kanilang mga gamit. Wala na ni isang bakas ng katawan ng kanyang mga magulang at kapatid. Nagtaka ang mga minero kung papanong nangyari yon, na sa unang pagkakataon, nakakita sila ng isang pangyayaring hindi nila may paliwanag. At dahil sa nag-iisa na lamang ang bata, kinuha ito ng minero upang ipakupkop sa bahay ampunan sa bayan. Totoy, ano nga bang pangalan mo? Danny po ang pangalan ko. Wala ka ng ibang kasama rito. Kaya kung papayag ka, isasama kita sa bahay ampunan. Pero makalipas pa yun ng 5 araw, pagpapatuloy kasi namin ang pagmimina namin dun sa may kuweba. Patagal na namin kasing pinaplano yon at hindi maaaring maudlot dahil lamang sa'yo. Ayos lamang po sa akin. Maghihintay po ko dun sa inyo sa may kuweba. Wala na rin naman po kung mauuwian dito eh. Baka po magsipagbalikan yung mga aswang na nagtungo rito sa bahay namin. Mas magiging maayos ang kalagayan mo ron. At huwag kang mag-alala sa paghihintay sa amin sa kuweba. May mga pagkain kaming daladala na sasapat ng 5 araw. Marami pong salamat. Sige po, sasama na ako sa inyo. Paalam bahay namin. Pati na rin mga kapatid ko. At ang aking mga magulang. Ipaghihiganti ko po kayo sa paglaki ko. At hahanapin ko ang mga aswang na pumaslang sa inyo. Matapos ng 5 araw na pananatili ni Danny sa loob ng kuweba, sumama na siyang patungo ng kabayanan. At sa kanilang pagdating roon, inihatid siya ni Mga Dor sa bahay ampunan. Ipinakilala sa mga madre upang doon ay kupkupin. Mother Emily, pasensya na po kung wala akong may iaabot sa inyo ngayon. Dahil ang huli naming pinagminahang kuweba ay wala naman hong laman. Pero may papakiusap po ko sa inyo. Ang bata hong ito ay wala na hong mga magulang. Ano ka ba, Ador? Huwag mo ang isipin ang mga bagay na yan. Sobra-sobra na nga ang mga naibigay mo sa amin. At napakalaking tulong para sa mga batang nandirito. Anong pangalan niya? Si Danny ho, Mother Emily. Umanaw na ho mga magulang niya. At ang ikinikwento niya ho sa amin ay ang pag-atake ng mga aswang sa kanilang tahanan. Mga dugo na lamang ho inabutan namin doon. At ang masiste pa ho niyan, sa loob ng kuweba namin natagpuan ng batang ito. At kahit si Mother Emily ay hindi makapaniwala, patuloy lang nilang pinakinggan ang ikinikwento noon ni Danny. At ang lahat ng mga nangyari na nakita mismo ng kanyang 2 mata. O paano ba yan, Danny? Alis na ako. Pero huwag kang mag-alala. Dadalawin kita rito kapag wala kaming mga lakad. Marami pong salamat, Mga Dor. Hayaan niyo po't magpapakabait po ko rito. Salamat din po, Mother Emily, sa pagtanggap niyo po sa akin. Lahat ay welcome dito. Lalong-lalo na ang batang tulad mo na wala ng mga magulang. Mother Emily, kayo na pong bahala kay Danny. Hayaan niyo po kapag naka-jackpot uli kami. Magdadala huli ako ng porsyento ng donasyon namin para dito sa bahay ampunan. Maraming salamat uli, Ador. At hindi mo nalilimutan ang bahay ampunan ito. Sige't mag-iingat ka. At sa pagalis pa lamang ni Mga Dor, kagad na nangulila itong si Danny na sa unang pagkakataon ay mawalay siya sa kanyang mga magulang na habang inihahatid siya ni Mother Emily sa kanyang magiging silid, patuloy ang kanyang pag-iyak hanggang sa mapansin niyo ng madre na nagwika sa kanya ng, "Huwag ka na malungkot, Danny. Sa unang linggo mo lamang naman mararamdaman ang lahat ng yan. At pagkatapos nun magiging masaya ka na sa pananatili rito sa ampunan." Naiisip ko lang po kasi yung mga kapatid ko, pati na rin po si inay at itay. Namimiss ko na po sila. Samantalang noon ang saya-saya po namin sa loob ng bahay. Pasensya na po kayo, Mother Emily. Naging masyado po akong emosyonal dahil mahal na mahal ko po ang pamilya ko. Ayos lang yun, Danny.
Nauunawaan naman kita. Alam mo ba na ang naghatid sa'yo na si Mang Ador ay dito rin lumaki sa ampunang ito? Ano po? Si Mang Ador po? Oo, tamang narinig mo. Si Ador ay nanatili rin dito ng matagal na panahon hanggang sa may kumupkop sa kanya na kanyang mga naging magulang na mga minero rin. At dun siya natuto kung paano ang tamang pagmimina ng mga ginto. Katulad ko rin po pala si Mang Ador, isang batang ampunan. Pero paano pong wala na rin po ba siyang mga magulang noon? Bago pa lamang ako rito nang malaman ko ang kwento patungkol kay Ador. Ang totoo niyan hindi ko na siya inabutan dito. Naikwento na lamang sa amin ng matagal ng madre rito na ang pabalik-balik nga na si Mang Ador para magbigay ng malaking donasyon ay dito nang galing sa kumbentong ito. Kaya mahal na mahal niya ang mga kabataan dito dahil pinagdaanan niya rin ang mga pinagdadaanan ninyo. Wala na siyang mga magulang. Pero ang patungkol naman sa kwento doon, ang alam ko inabandona niyang si Ador. Kaya ayon, may nakapaghatid din sa kanya rito sa kumbento. Ganun po ba? Kaya po pala hindi siya nagdalawang isip na ihatid ako rito. Magmula nang makita niya ako roon sa may kuweba. Ganoon na nga, Danny. Kaya huwag ka na malungkot ha. Marami ka rin kabataang makikilala rito. Sa ngayon dito ka na muna sa iyong silid. May kasama kang isang batang lalaki riyan, si Roland. Magandang araw po, Mother Emily. Magandang araw din sa iyo, Roland. Siya si Danny, ang makakasama mo sa silid na ito. Ay sa'yo, Danny. Maligayang pagdating. Salamat, Roland. Maiiwan na muna kita rito, Danny ha. Maya-maya ay may pupuntahan pa tayo. Ikaw na munang bahala sa kanya rito, Roland. Magpakabait kayong dalawa ha. Salamat po, Mother Emily. Ako pong bahala kay Danny, Mother Emily. Magpapakabait po kami rito. Naging malapit sa isa't isa itong si Roland at Danny. At makalipas ang ilang buwan, ang paborito nilang tambayan ay sa labas ng playground ng bahay ampunan. Madalas silang nagtutungo roon upang tumingin sa langit. Pinag-uusapan ang kanilang mga pangarap at patuloy na tumitingin sa bulalakaw. Hanggang sa isang araw, habang magkasama sila roon, na pinag-uusapan ang mga nangyari sa kanilang buhay. Alam mo, Danny, sa murang edad natin ito, ganito na ang mga nararanasan natin. Samantalang ang ibang mga bata sa labas ng bahay ampunan, masasaya silang kasama ang kanilang mga magulang. Tapos tayo, wala na tayong mga magulang at nananatili na lang tayo sa ampunan. Pangarap ko kapag nagkaroon ako ng sariling pamilya, hindi ko ipararanas sa mga anak ko ang ganito. Aalagaan ko sila at palalakihing mabuti. Ikaw, Danny, ano bang pangarap mo sa iyong paglaki? Ang pangarap ko, makapagigante sa mga aswang na pumaslang sa aking mga magulang. Yun ang layunin ko. Dahil sa kanila, ipinagkait nila sa akin na makasama ang aking mga magulang at kapatid. Dahil lamang sa kagustuhan nilang pumaslang. Kaya ang unang-una kong gagawin sa paglaki ko ay aalamin ang lahat ng bagay na maaaring makatulong sa akin kung paano silang papaslangin. Totoo ba ang sinasabi mo, Danny? Paulit-ulit mo nang sinasabi sa akin ng patungkol sa aswang. Pero hindi naman ako naniniwala dahil hindi pa ako nakakakita. Magkakaganito ba ako, Roland, kung hindi dahil sa kanila? Kitang-kita mismo ng dalawang mata ko. Ayaw mang maniwala sa akin ng mga madre rito. Pero ako mismo ang magpapatunay na totoo sila at nandyan lamang sila sa paligid na patuloy na nagmamasid upang magbiktima. Sa bagay, pero mag-iingat ka. Tulad nga ng mga sinabi mo sa akin, hindi pangkaraniwan ang kanilang lakas na nakakatakot ang kanilang itsura. Subalit nagpapanggap silang tao upang makapangbiktima. Huwag kang mag-alala, Roland. Paghahandaan ko ang lahat ng yan. Makalipas ang 6 na taon, sa muling pagbabalik ni Mang Ador sa bahay ampunan, muli silang nagkita ni Danny. Matagal-tagal na panahon din nang uli siyang iwan nito roon at ngayon ay 16 anyos na siya na nagbibinata na. Sambit pang wika ni Mang Ador sa muli nilang pagkikita sa ampunan. Kamusta ka na rito, Danny? Pasensya ka na kung medyo natagalan ako bago makabalik rito. Malayo-layo kasi ang pinuntahan namin at hindi basta-bastang makakaalis roon dahil sa marami kaming nahukay na ginto at kinakailangan din naming mag-ingat. Alam mo na, hindi basta-basta ang halaga ng mga nahukay namin. Akala ko po, Mang Ador, hindi nyo na po ko babalikan rito. Dahil lang natatandaan ko po nun sa sinabi nyo sa akin madalas po kayong dadalaw sa ampunang ito. Yun din ang inaasahan ko, Danny.
Pero tulad nga ng mga sinabi ko sa'yo, hindi basta-basta ang ginagawa namin sa paghuhukay ng ginto. Mahaba-habang panahon sa paghahanda at buhay din namin ang nakataya roon. Ayos lang po yun, Mang Ador. Ang mahalaga po ay bumalik po kayo rito para pasyalan po ako. Pati na rin po ang mga batang umaasa po sa inyo rito. Gayun din po sila Mother Emily. Marami pong salamat, Mang Ador ha. Hindi pa rin po kayo nakakalimot kahit na ilang taon na po ang nakalipas. Siguro naman alam mo na ang patungkol sa buhay ko at naikwento na sa'yo ng mga madre rito. Kaya hindi ako magpapabaya sa pagtulong sa ampunang ito. Dahil dito ako nabuhay at nagkaroon ng maayos na pamilya. Opo, Mang Ador. Kaya nga po nang malaman ko ang lahat ng yun, mas lalo po kong bumilib sa inyo. Ang bilis lang ng panahon, Dani, no? Samantalang noon nang makita kita sa may kuweba, isang batang paslit, tapos ngayon ang laki-laki mo na. Opo, Mang Ador. Gusto ko na nga po kaagad na magbinatay para makalabas na po ako sa ampunang ito. Maghahanap po ako ng trabaho at gagawin ko rin po ang ginagawa ninyong pagtulong dito sa ampunan para kahit papaano po ay makabawi po ako sa mga madring nandirito. Mang Ador, pwede po ba akong makasama sa pagmimina ninyo ng ginto? Gusto ko na rin po kasing kumita ng pera. Marami pa po kasi akong gustong gawin sa buhay ko. At gustong gusto ko na po makapaghigante sa mga aswang po na lapastangang pumaslang sa mga magulang ko at kapatid. Dani, hindi mo pa rin ba nakakalimutan ang mga nangyari? Hindi ko po yun makakalimutan, Mang Ador. Ipinangako ko po sa sarili ko bago tayo umalis sa bahay namin noon. Kahit po na nasa murang edad pa ako ng mga oras na yon, nagaganti po ako sa kanila at hindi po ko matatahimik hanggat hindi ko sila napapaslang lahat. Malalim pa rin ang sugat sa iyong puso, Dani. At sana naman sa lubusan mong paglaki, makalimutan mo ng lahat ng nangyari niyan. Nandito ako si Mang Ador. Gagabayan kita upang kahit papano ay makalimutan mo ang lahat. Ngayong araw ding ito ay sasama ka sa akin. Nandito na sa akin ang mga papeles mo. Ako na ang magiging tatay mo ngayon. Totoo po ba yan, Mang Ador? Seryoso po ba kayo? Kukunin niyo po ko para ampunin? Oo, Dani. Bago pa man lamang ako umalis rito noon, sinabi ko na kay Mother Emily na wag kang ipapaampon sa ibang mga tao dahil babalikan kita rito at ako mismong magiging tatay mo. Nagpatuloy sa pag-iyak si Dani, sabay yakap kay Mang Ador hanggang sa ihanda niya na ang kanyang mga gamit roon at nagpaalam kay Roland pati na rin kay Mother Emily. Roland, magkikita pa naman tayo balang araw at kung saan ka man mapunta, sabihin mo kay Mother Emily para naman sa muli kong pagbabalik rito sa bahay ampunan. Alam ko kung sino ang umampun sa'yo para kahit papano ay mapasyalan kita ron. Alam mo naman siguro magiging tatay ko, si Mang Ador. Oo, Dani, sasabihin ko kay Mother Emily. Mag-iingat ka ron ha. Alam ko kasi ang nasa puso't isipan mo na sa ilang taon nating pagsasama rito, yun ang palaging bukang bibig mo sa akin. Tama ka ron, Roland, at hindi magbabago yon. Magpapalakas lang ako at aalamin ko kung saan ako maaaring makahingi ng tulong. Alam din naman yun ni Tatay Ador at hindi ako naglilihim sa kanya. Mother Emily, maraming salamat po sa ilang taong pananatili ko rito. Napakabuti niyo po sa aming mga kabataan. Hindi ko po kayo makakalimutan. Babalik pa po kami rito ni Tatay Ador para po tulungan kayo rito sa bahay ampunan. Yun ang sinumpa naming tungkulin dito, Dani. Ang pangalagaan kayong mga kabataan na wala ng mga magulang. Maraming salamat din sa iyong pananatili rito. Wag kang magbabago ha. Tulad ng iyong Tatay Ador na magpahanggang sa ngayon, hindi pa rin nalilimutan ang bahay ampunang ito. At sa pag-alis ng dalawa sa bahay ampunan, kagad silang nagtungo sa tahanan ni Mang Ador. May kalayuan din ang kanilang naging biyahe. At sa kanilang pagdating roon, nagulat si Dani dahil sa laki ng tahanan ni Mang Ador na hindi niya aakalaing wala pa itong pamilya at sila pa lamang ang nanduroon, pati na rin ang ibang mga kasamahan nitong minero. Totoo po, Tatay Ador, sa inyo po ang tahanang ito, pero sobrang laki naman po para po sa nag-iisang naninirahan lamang dito. Ang katunayan niyan, Dani, hindi ko rin hilig ang ganito kalaking tahanan. Pero kinakailangan ko para na rin sa mga kasamahan kong minero kapag may mga pag-uusapan kami patungkol sa pagmimina. At isa pa may kasama naman ako dito, di ba? At ikaw yun. Naku po, Tatay Ador, parang napakahirap pong linisin ng bahay na ganito kalaki. Hindi po tulad ng bahay namin noon na barong-barong lang. Huwag kang mag-alala.
May kasambahay tayo rito. Siyang namamahala sa paglilinis ng buong tahanan. Halika na't magtutungo na tayo sa silid mo. At nang buksan ni mga dorang pintuan, bumulaga kay Danny ang isang malaking silid na kung tutuusin ay mas malaki pa sa kanilang tahanang barong-barong. Wow! Ang laki-laki naman po nito, Tatay Ador. Para po kong nananaginip ng gising. Hindi ko po lubos maisip na magkakaroon ako ng ganito kalaking silid. Samantalang dun po sa dati naming tahanan, sama-sama po kami ng kapatid ko. At napakalambot po ng higaan dito, hindi tulad po dun sa amin na sahig lang. Deserve mo ang lahat ng yan, Danny. Para sa lahat ng sakripisyo mo. Ganun din naman ako. Pareho lang din kasi tayo ng pinagdaanan sa buhay. O paano ba yan? Dito ka na muna ah. Pag-uusap-usap lang kami ng mga kasamahan ko. Nandudoon lang kami sa may baba kung sakaling may kailangan ka sa akin. Sige po, Tatay Ador. Mag-aayos lang po ko ng mga damit ko rito. Maraming salamat pong muli sa pag-ampun sa akin. Sa paglipas pa ng ilang taon, lubusan na ngang nagbinata si Danny. Malayong malayo na siya sa dati niyang pamumuhay. At dahil sa suporta ng kanyang itinuring na Tatay Ador, may nilapitan siyang isang matandang babaylan. Bantog ito noon sa kanilang lugar. Alam niyang yun ang makakatulong sa kanya kung paano niyang muling mahahanap ang mga nilalang na patuloy na nagpapaliyab ng kanyang puso't isipan. Tatay Ador, may pupuntahan lamang po ako ngayong araw. Ang magaling pong matandang babaylan. Alam ko pong siyang makakatulong sa akin. Hindi na ba natin matatanggal ang galit dyan sa iyong puso, Danny? Matagal na panahon ang nakalipas. At saka maganda naman ang pamumuhay mo ngayon. Alam niyo naman po ang saloobin ko, Tatay Ador. Bago pa man po ako magtungo rito sa inyong tahanan, wala na pong makakapigil sa akin kahit na sino pa. Pagkatapos naman po ng lahat ng ito, magbabagong buhay na po ako at tuluyan na pong mananahimik. Sige, basta mag-iingat ka, Danny. At kung ano man ang kailangan mo, sabihin mo lang ako. Nandito ako sa likod mo para laging suportahan ka. Nagpatuloy si Danny sa paghahanap sa nasabing babaylan. Ipinagtanong-tanong niya ang pangalan nito at kung saan ito naninirahan. Hanggang sa may makapagturo sa kanya gamit ang isang kabayo dahil ang tahanan ng matandang babaylan ay nasa tagong burol na kinakailangan pa niyang sadyain. Sigurado po ba kayo na dito naninirahan ng babaylan na yon? Oo naman. Sa tagal ko na rito Pabalik-balik na rin ako sa lugar niya. Dahil marami nag-aanap sa matandang yon. Sana nga po nanduroon siya ngayong araw na ito. Yun lang hindi ko sigurado. Pero sana nga. Para hindi naman masayang ang lakad mo. Hanggang sa lubusan silang makarating sa nasabing tahanan ng babaylan. 3 malalaking sapa ang kanilang dinaanan. At nang makababa na nga siya sa kabayo, isang umuusok na kubo ang kanilang dinatnan at sa paligid naman noon ay may 7 pa ring tahanang yari sa kubo dahil sa payak nilang pamumuhay. Ito ng tahanan ng mga babaylan at yung nasa gitnang yun na umuusok, yun ang kanilang pinuno at siyang sadya natin dito. Halika na, para hindi masayang ang oras natin. At siguro nandyan naman siya dahil may umuusok, tsak na nagluluto ng pagkain ng matanda. Sa kanilang pagdating sa may pintuan, nakabukas ito habang nandudoon ang matandang nakaupo na nagpapausok pala ng kamangyan dahil sa kanyang pasyente na nagkakaroon na ng pagpapalit-balat sa kanyang buong katawan. Magandang araw po, Mang Terso. May kasama po ako ngayon na naghahanap po sa inyo. Magandang araw din sa iyo, Lakan. Maraming pasyente ka nang dinadala rito. Subalit kakaiba ang pakay ng iyong kasama ngayon. Hindi siya magpapagamot. Malalim ang kanyang dahilan sa pagtungo sa aking tahanan. Tama ba ako roon, iyo? Tama po kayo. At handa po akong magbayad ng malaking halaga. Gusto ko pong matuto. Alang-alang po sa dedirektahin na kita, iyo. Hindi mo maaaring gamitin sa akin ang sinasabi mong halaga. Dahil hindi sa amin ganun kaimportante ang pera. Namumuhay kami sa mundong ito ng mapayapa. At ang mga pagkain binibigay sa amin ng kalikasan ng tunay na bumubuhay sa amin. Mukhang nagkamali ka yata ng nilapitan. Hindi po. Matagal ko na pong naririnig ang pangalan ninyo. Kaya nagbaka sakali po ako na baka
Matulungan niyo po ako sa nangyari sa aking mga magulang noon. Pasensya po kung nabanggit ko po ang pagdating sa pera. Halata nga sa iyong balat at pangangatawa na marami kang salapi. Subalit hindi matutumbasan ng salapi mo ang aming kaalaman. Kung naparito ka para magpaturo sa akin at gamitin sa kasamaan ng iyong nalalaman, hindi kami papayag na turuan ka dahil para sa amin ito ay sagrado, pinaghihirapan at hindi basta-bastang kinukuha lamang ng sinuman dahil sa nanggaling pa ito sa aming mga ninuno at magpahanggang sa ngayon ay aming pinangangalagaan bilang mga babaylan. Ipagpapatuloy ko lamang ang aking panggagamot upang guminhawa na ang pakiramdam ng pasyente kong ito. Pakikinggan ko ang iyong mga pakiusap at kung anong uri ang nagtulak sa iyo para magtungo rito. Pagtatagpi-tagpiin ko ang lahat ng iyon at saka ako magdidesisyon kung nararapat ka nga bang turuan o kinakailangan mo nang umalis sa aming tahanan. Makalipas ang ilang minuto, nang matapos ng panggagamot ng matandang babaylan, pinakinggan nito ang lahat ng mga sinabi ni Danny. At nang mapagtagpi-tagpi yun ng matanda, nagdesisyon nito na kinakailangan niyang manatili sa kanilang tahanan dahil ang pagtuturo ay hindi basta-basta at kinakailangan pang linisin ang kanyang katawan upang tanggapin siya ng lahat ng karunungan na maaaring ipasa sa kanya ng matandang babaylan. Tugong wika pa ni Danny nang bigyan siya ng pagkakataon ng matanda. Handa po kong manatili rito kahit na 1 taon pa o kahit na ilang taon. Gustong gusto ko po talagang matuto at alam kong ang paggagamitan ko ng lahat ng karunungang yon ay masasamang uri ng nilalang na hindi nararapat na mabuhay dito sa mundo. At sa pagdating ng hapon ay kagad na umuwi si Danny sa kanilang tahanan. Nagpaalam sa kanyang tatayador. Kagad naman siyang pinayagan nito. Kinuha ang kanyang kinakailangang damit at nagdala na rin ng mga pagkain roon upang kahit papano sa kanyang pananatili sa tahanan ng matandang babaylan ay hindi siya maging pabigat. Subalit sa kinabukasan sa kanyang pagbabalik sa tahanan ng matanda, natawa lamang ito dahil sa kanyang mga dalang pagkain na hindi naman nila kinakailangan sa burol na yon. Napakarami mo namang daladalang pagkain. Takot ka bang magutom? Hindi naman po. Para po kahit papano makatulong ako sa inyo. Ang mga pagkain yan, mga instant food, ay hindi kinakailangan sa burol na ito. Matututo ka ritong magtanim at yun ang kakainin natin. Kaya mo bang gawin ang mga ginagawa namin sa burol na ito? Oo naman po. Kahit na ano pa man po yan, gagawin ko po ang lahat. Kahit na pagsibakin niyo po ako ng kahoy o kahit na pagtanimin ng kahit na anumang pananim. Sanay po ako sa ganyang buhay at hindi naman po talaga ako nanggaling sa mayamang pamilya. Mabuti naman kung gayon. At ngayong araw ding ito, sasama ka sa akin para manghuli ng isda sa may sapa. At yun ang gagawin nating pagkain ngayong araw. Hindi ang mga daladala mo. Yan ang nagiging dahilan upang hindi mabuksan ang iyong kakayanan. Dahil ang mga pagkain yan ay ginamitan ng kung ano-anong spell na wala namang katotohanan. Hindi katulad ng mga natural na pagkain nang galing sa kalikasan, bigay ng may likas sa ating lahat. Halika na, kunin mo ang batsyang yon at dyan natin nilalagay ang mga mahuhuli nating isda. Sa unang araw pa lamang ng pananatili roon ni Danny, may mga pagsubok na ibinibigay sa kanyang matanda. Sinusubok nito ang haba ng kanyang pasensya dahil kapag nagtatanga na umano siya ng kakaibang kapangyarihan, hindi niya maaaring gamitin ang galit sa kanyang puso't isipan upang makapanlamang at makapanakit lamang ng basta-basta. Nalalamunin lamang siya ng kadiliman. Imbis na matungo siya sa liwanag ay mas lalong maliligaw ang kanyang kaluluwa dahil sa matinding galit. Kaya mo pa ba, Danny? Oo naman po. Kahit na ano pong ipagawa niyo sa akin, ang mahalaga ho ay matuto ko. Mukhang hindi ako mahihirapan sa pagtuturo sa iyo dahil sa masunurin kang bata. O ayan, meron ka na namang nahuling isda. Pakilagay mo na lamang riyan sa may batya. Kung ano-ano na lamang inuutos kay Danny sa mga panahong yon. Pinagsisibak ng kahoy at pinaiigib ng tubig sa may bukal na ginagamit na panligo ng matandang babaylan. Ang lahat ng pagsubok na yun ay binigay ng matanda upang lubusang matesting ang haba ng kanyang pasensya
at ganda ng layunin sa pag-aaral ng karunungan na manggagaling sa matandang babaylan. Makalipas pang 1 linggo ng pananatili roon ni Danny, nagtungo roon ng kanyang tatayador kasama ng kanyang mga minerong kaibigan. Dagli siyang pinasyalan nito upang tingnan ang kanyang kalagayan. Sambit pang wika ni Ador nang makita niya itong si Danny na nakabaluktot sa isang maliit na silid sa loob ng maliit na barong-barong ng matanda. Danny, dito ka lang ba natutulog? Tatay Ador, ano pong ginagawa niyo rito? Opo, tama po. Dito nga po ako natutulog. May masama po ba? Wala naman. Itigil mo na kaya yung kahibangan mo. May natututunan ka ba rito? Sa ngayon po, Tatay Ador, kinakailangan ko pa pong pagdaanan ng lahat ng pagsubok na ibinibigay sa akin ng matanda. Ang laki na ng pinayat mo, Danny. Samantalang dun sa tahanan, hindi ka nakakaranas ng ganito. Itigil mo na kaya yung gusto mong matutunan at sumama ka na lamang sa amin sa pagmimina. Mayroon kaming malaking proyektong gagawin, kaya pansamantala akong nagawi rito dahil baka magtungo ka sa ating tahanan ni wala ko ron. Sasama rin naman po ko sa inyo, Tatay Ador, balang araw. Pero sa ngayon po hindi ko pa po may papangako hanggat hindi ko natatapos ang gusto kong gawin. Nandito na po ko at hindi ko na po sasayangin ang pagkakataon ng pagtuturo sa akin ng matanda. Dahil alam kong bibihira ang pinagkakatiwalaan nila na manatili rito. Salamat sa pagbisita ninyo kay Danny. Ito ang inyong natural na tsaa. Pasensya na kayo't wala kaming kape rito. Mga natural na pagkain ang nandirito ngayon. Hindi tulad sa kapatagan. Danny, ikaw ang magdedesisyon kung gusto mong sumama sa iyong Tatay Ador. Wala namang problema sa akin yon. Mas mainam nga yun dahil wala na akong tuturuan. Hindi po, Mang Terso. Mananatili po ako rito sa tahanan ninyo. Bumisita lang naman po sila sa akin para ipalam na meron silang bagong proyekto. Mabuti naman kung gayon upang maipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral. At sa susunod na linggo, sisimulan naman natin ang iyong mataimtim na pagdarasal. At sa tingin ko naman ay yun ang oras ng iyong pag-aaral. Maiwan ko na muna kayo riyan. Alam kong may pag-uusapan pa kayo. May gagawin lamang ako roon sa kabilang kubo. Sa hinaba-haba ng pagkukumbinsi sa akin noon ni Tatay Ador, hindi pa rin niya ako naisamang papauwi sa aming tahanan. Nanatili ako sa tahanan ng matandang babaylan hanggang sa dumating nga ang araw ng pagtuturo ng matanda. Isang makapal na libreta, kakaiba yon. Na sa unang buklat ko ng libretang yon, wala ko ni isang makitang nakasulat na kahit na anumang pilit kong pagsipat, wala talaga. Hanggang sasabihin sa akin ng matanda ang paraan kung paanong makikisama sa akin ang libretang yon upang umayon sa aking kagustuhan. Nabubulagan ka sa libreta, Danny, dahil sa may sabulag ang libretang yan. Mga taong may kaalaman lang ang makakabasa patungkol sa nakasulat riyan. Kaya ang makikita mo lamang ay mga blankong papel. Subalit ito lamang ang pakiusap ko sa iyo. Kapag umayon na sa iyo ang libreta, wag na wag mong gagamitin sa kahit na anumang uring kasamaan ng mga nakasulat riyan. Dahil ikaw rin ang babalikan. Makapangyarihan ng mga salita. Kaya nitong pumaslang ng kahit na sino man, lalo na ang masasamang uri ng nilalang na hindi sasantuhin ang lakas ng mga salitang buhay na pinapatungkulan para sa pagpaslang. Yan lamang naman ang aking pamilin sa iyo at gamitin mo ang salitang ipagkakaloob ko upang magpakita sa iyo ang laman ng libreta at ituring kanyang kaibigan na mapagkakatiwalaan sa lahat ng misyon na iyong gagawin. Isinulat ng matandang babaylan sa papel ang mga salita. Nakasulat iyon sa lingwaheng Latin at itinuro sa akin kung paanong tamang bibigkasin. Laking gulat ko ng mga oras na iyon. Matapos kong bigkasin sa harapan mismo ng libreta at sa muli kong pagbuklat, nawala na ang sabulag na nakapaloob roon at nababasa ko na ang mga nakalathala na aking kinakailangan. Ang galing. Totoo pala. Akala ko kwento lang ang lahat patungkol dito. Pero may mga ganito palang uri ng libro na hindi basta-bastang mababasa ng kahit na sino man kung walang tamang susi para gamitin. Patuloy na itinuro sa akin ng matanda ang paunang baitang, ang mataimtim na pagdarasal na nakasulat sa libretang yon at ang pagkakasunod-sunod ng pahina upang hindi ako maligaw ng landas patungo sa kadiliman. Simula sa araw na ito, Danny, sa iyong pagising sa umaga at bago ka matulog sa gabi,
Kinakailangan mong bigkasin ang nasa unang pahina hanggang sa matapos mo ang araw ng palugit na ibinigay ko sa iyo upang mas lalong lumakas ang iyong pisikal na katawan, lalong-lalo na ang iyong espiritu kung saan manggagaling ang iyong tunay na kapangyarihan dahil ito ang kukonekta sa Panginoon para bigyan ka ng basbas at sa malalakas na usal na iyong ikakarga sa iyong katawan na magsisilbing sandata sa kahit na anumang laban na maaari mong kaharapin. Makalipas ang 3 linggo, mas minabuting magdasal ni Danny sa labas ng tahanan. Bandang 8:00 na yun ng gabi, nagtirik siya roon ng kandila at sakay pinagpatuloy ang kanyang pagdarasal. At tapos ang lahat ng ritual na kanyang ginawa, dagli siyang nahiga sa may lupa at saka tumingin sa langit. May kaliwanagan noon ng buwan, nakitang-kita rin ang mga bituin hanggang sa maisipan ni Daning humiling sa kalawakan. Pabulong pang wika niya noon habang pinagmamasdan ng mga bituin. Bigyan niyo po ko ng lakas at kapangyarihan. Gayon na rin pong isang malakas na gamit. Alam ko pong nakikinig kayo, Panginoon. Magparamdam po kayo sa akin. At kung ipagkakaloob po ninyo, taos puso ko pong tatanggapin, lalo na po't nanggaling sa inyo. Hanggang sa may makita si Daning nagliliwanag na bulalakaw. Mabilis ang pagbulusok nito na bumagsak sa may kawayanan. Kung hindi ako nagkakamali, isang bulalakaw ang bumulusok na yon. Hindi kaya nadinig ng Panginoon ang hiling ko. Pero bahala na nga't matingnan ko na nga lang. Dali-daling nagtungo roon si Danny. At sa kanyang pagdating nga roon sa may kawayanan, kitang-kita ang dinaanan ng bulalakaw. Sunog ang ilang parte ng kawayan dahil sa lakas ng pagbagsak nito na nanggaling pa sa kalawakan. Nasa na kaya yon? Pero nandito yung bakas ng kanyang pagbagsak. Subalit nasaan? Hindi kaya may nauna na sa akin kumuha rito? O kaya naman ay kinuha na ng engkanto dahil alam kong pinagagawan din nila yon. Hanggang sa mapansin niya ang kakaibang biyak ng kawayan. Dagli niya itong tiningnan. Nandoon ang umaapoy na bulalakaw. Isang malakas na gamit espiritual ang ipinagkaloob sa kanya ng kalangitan. Totoo ba itong nakikita ko? Isang nag-aapoy na maliit na biyak ng bulalakaw? Pero bakit ganito kalakas ang impact ng pagbagsak niya? Kaya ko na ba siyang hawakan? Pero baka mapasok ko at hindi kayanin ang aking katawan. Hanggang sa marinig niya ang boses ng matandang babaylan na kanina pa palang nandoon sa kanyang likuran na patuloy lamang siyang pinagmamasdan. Sambit pang wika nito kay Danny. Damputin mo na yan, Iyo. Kesa maunahan ka pa ng mga engkanto rito. Baka magsisi ka. Ipinagkaloob na sa iyo ang pambihirang gamit. Baka kawalan mo pa ba yan? Bilisan mo na! Dahil sa utos ng matandang yon, kahit na nakakaramdam ng takot itong si Danny, ang nagliliyab na batong bulalakaw ay kagad niyang dinampot. Hanggang sa makaramdam siya ng matinding init na dumadaloy sa kanyang buong katawan. At nang hindi kayanin ni Danny, nandoon ang matandang babaylan upang saluhin siya sa kanyang pagbagsak. Ay nako ang batang ito, dahil sa kagustuhang palakasin ang kanyang sarili upang makapaghiganti para sa kanyang mga magulang at kapatid. Kaagad na sinusoong ang kahit na anumang uri ng kapahamakan. Pero alam kong kakayanin mo rin ito, Iyo. Dahil sa lakas ng determinasyon mo upang magpatuloy sa espiritual na kaalaman. Kinabukasan sa pagising ni Danny galing sa pagkawala ng malay, naramdaman niyang parang binugbog ang kanyang buong katawan at nang dahan-dahan siyang tumayo. Nakita niya sa may altar na nandoon ang batong bulalakaw. Ang hiniling kong espiritual na gamit ay nasa akin na ngayon. Maraming salamat sa pagkakaloob nito. Magpahinga ka pa, Danny. Hayaan mo na muna yan sa may altar. Hindi na yan maaagaw ng sino man sa iyo dahil ikaw na ang kinikilala niyang bagong amo. Salamat Mang Terso. Pero bakit ang sakit ng buong katawan ko? Para ho akong binugbog. Naninibago ka lamang dahil sa hindi pa handa ang iyong katawan. Mantakin mo ba namang humiling ka ng ganyang uri ng gamit samantalang hindi pa tapos ang iyong pagdidebosyon? Subalit dahil sa kabutihan ng Panginoon para sa iyo, nandiriyan na siya
at ang espiritual na gamit na yan ang makakasama mo sa iyong paglalakbay. Labis-labis ang pasasalamat ko, Mang Terso, dahil dininig niyo ang hiling ko. Alam kong hindi ganun kadali kapag lubusan na ho akong naging biyasa sa ganitong uri ng kaalaman. Hindi na ho ako mag-aaksaya ng oras, Mang Terso. Hahanapin ko na ho sila upang wala na silang iba pang mabiktimang mga tao. Kung yan ang gusto mo, wala na akong magagawa roon. Inumin mo ang dahong ito na aking dinikdik. Kinakailangan niya ng iyong katawan upang mabilis kang gumaling at mawala na ang pananakit ng iyong kalamnan para muli ka nang makapagdasal hanggang sa matapos mo ang iyong pagdidibosyon. Dahil sa malalim na dahilan ni Danny, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagdarasal, mapaaraw man yan o gabi, dahil sa sumasang-ayon sa kanyang panahon. Hanggang sa makalipas ang 2 buwang pag-aaral, lubusan nang naging malakas ang pisikal at espiritual ni Danny. Nakabisado niya na rin ang mga dasal at ang batong bulalakaw ay kontrolado niya na rin gamitin. Magaling, Danny. Talagang ginagabayan ka sa iyong mga pinaplano. Umayo ka at puksain ang masasamang uri ng nilalang na pumaslang sa iyong pamilya. Muling nagtungo si Danny kung nasa saan ang dati nilang tahanan at sa kanyang pagdating nga roon, sira-sira na ito na kinahina ng anay at nababalutan na rin ng mga nagagapangang mga damo sa paligid ng lupa sa kanilang tahanan. Muli na namang bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng mga nangyari. Subalit kalmado na siya ng mga oras na yon dahil sa mga pamilya na ibinigay sa kanya ng matandang babaylan hanggang sa magtungo siya sa mga karatig tahanang nanduroon. Subalit abandonado na rin ang mga ito hanggang sa may makita pa siyang nag-iisang tahanang may tao. Dali-dali siyang nagtungo roon upang tanungin kung ano ang nangyari sa maliit nilang sityo. Tugon pang wika ng lalaki kung bakit naging abandonado ang mga tahanan doon. Parang namumukhaan kitang bata ka. Hindi ba ikaw si Danny? Ako nga po yun, Mang Gabriel. Ay nako, mabuti naman at muli kang nagawi rito. Ang patungkol nga pala sa mga tanong mo, nagsipaglikasan ang mga taong naninirahan dito. Magmula noong may mangyaring masama sa pamilya mo, alam mo ba kung bakit? Pati ang ibang mga tahanan ay sinasalakay na rin nila, ginagambala sa tuwing gabi, at ang ilan pa nga ay kanilang napinsala. Nakakatakot mang isipin pero yun ang totoo. Kaya ako na lamang ang nagtsatsagang manirahan dito dahil sa wala naman akong pamilya at wala akong ibang malilipatan. Pero alam ko kung anong oras sila umaatake dito noon. Kaya naman sa tuwing dumarating sila'y kaagad akong nagtatago. At dahil na rin sa sobrang takot ng mga tao rito, kesa naman nga maubos sila na ang kusang umalis sa ating maliit na sityo. Sila rin ho ba yung nagpapanggap na tao at kunwaring humihingi ng pagkain para lang makapagmatsyag at makapangbiktima? Yun na nga yun. Wala namang ibang dumayo rito kung di sila lang. Kaya kung ako sa'yo, Danny, umalis ka na sa lugar na ito. Dahil baka pati ikaw ay mawalang tulad ng iyong pamilya. Hindi na ho mangyayari yun, Mang Gabriel. Kaya ho ako bumalik rito upang tugisin silang lahat. Matagal man ang panahong nakalipas, pero hindi ko makakalimutan ang mga mukha nila at nararamdaman kong buhay pa rin sila magpahanggang sa ngayon dahil sa mga bertud na nasa loob ng kanilang katawan na nagpapahaba ng kanilang buhay. Ibig mo bang sabihin, Danny, kakalabanin mo silang lahat? Lalo pa ngayon na mas lumakas ang kanilang pwersa. May mga iilan silang niyanggaw na nanggaling pa sa iba't ibang lugar upang madagdagan ang kanilang pwersa. Tama ho kayo, Mang Gabriel. At kahit na nag-iisa lamang ho ako, ay kayang-kaya ko silang kaharapin. Kahit na iilan pa ho silang magkakasama. Mahabagin kong Panginoon, seryoso ka ba sa mga sinasabi mo, Danny? Hindi mga basta-bastang nilalang ang kakaharapin mo. Buhay mo ang magiging kapalit. Seryoso ho ako, Mang Gabriel. May alam ho ba kayo kung nasa saan ang kanilang mga tahanan? Dahil ako na ho mismong magtutungo roon. Dahil sa matagal na panahon ko itong hinintay, sabik akong muling makaharap sila upang isa-isahing paslangin. Ikinalulungkot ko, Danny. Dahil lang totoo niya na hindi ko alam kung saan sila nagkukuble. Pero paminsan-minsan ay naliligaw sila rito sa tuwing araw ng Biyernes. Nagbabaka sakaling may muling bumalik na mga tao rito. Kaya naman napapansin kong mas lalo silang dumarami. Kaya dito naman sa hukay ng lupa ako nagtatago upang kahit papaano hindi nila ako mahanap.
at sinasabuyan ko ng asin ang paligid ng aking tahanan. Kaya kung makapaghihintay ka, maaaring sa araw ng Biyernes ay muli silang bumalik rito. At yun ang pagkakataon mo upang muli silang makaharap dito mismo sa ating sityo. Maghihintay ho ako, Mang Gabriel. Kung sa mahabang panahon nga na paghihintay ay nagawa ko, sa panahon pa kayang ito na malapit na kaming muling magkita. Nanatili sa tahanan ni Mang Gabriel itong si Danny. 4 na araw rin siyang naghintay roon hanggang sa dumating ang kanyang pinakahihintay, ang araw ng Biyernes. Subalit habang nananatili siya noon sa bahay na yon, patuloy ang kanyang pagkakarga ng mga orasyon, malalakas na kabal at ang lahat ng kaalaman ay tinuro sa kanya ng matandang babaylan. Sa pagsapit nga ng dilim, ang batong bulalakaw na nasa kanyang kamay ay mas patuloy na kumikinang. Nagliliwanag ito na isang mahabang espiritual na espada at nanggaling pa sa 7 arkanghel na ipinagkaloob sa kanya ng kalangitan. Ano ba yung hawak-hawak mo, Danny? Biglang uminit ang panahon dito. Samantalang kanina lang ay napakalamig ng simoy ng hangin. Nararamdaman niyo rin ho pala, Mang Gabriel. Pero alam kong hindi niyo nakikita ang espiritual na espada. Ano ika mo? Espiritual na espada? Diyan sa hawak-hawak mong bato? Tama ho kayo, at ang init ho na nararamdaman ninyo ay nanggagaling ho rito. Magtago na ho kayo, Mang Gabriel. Nararamdaman kong papalapit na sila sa lugar na ito. Hanggang sa magtungo na si Danny sa labas ng tahanan at si Mang Gabriel naman ay nagtago na sa kanyang pinagkukublihan at unti-unti niya nang naririnig ang pagkaluskos ng mga ito. Gayon din ang iba't ibang huni ng mga ibon. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Pinakiramdaman kung saan naroroon ang mga ito hanggang sa makita niyang may pinagpe-fiesta ang isang baboy ramo na kanilang pinagsasalu-saluan. Sambit pang wika ni Danny habang matapang na hinaharap ang matagal ng bangungot sa kanyang nakaraan. Wala na kayong ibang mabibiktima sa lugar na ito dahil sa sobrang takot nila sa inyo. At pati yung baboy ramo, hindi nyo na pinatawad dahil sa pagiging hayok ninyo sa laman. Oo, meron pala tayong bisita. Yun din ang inaakala ko na wala nang ibang naninirahan sa lugar na ito. Subalit nandirito ka at may daladalang nagliliwanag na espada. Sino ka ba? At ano ang pakay mo sa amin? Hindi ka ba natatakot na baka pati ikaw ay mapaslang namin dito at pagsalu-saluhan kasama ng baboy ramong ito? Siguro nung paslit pa ako, ramdam na ramdam kong takot noon nang makita ng 2 mata ko mismo kung paano ninyong pinaslang ang mga magulang ko, pati na rin ang 2 kong kapatid. Pero ngayon, hindi takot ang nararamdaman ko, kundi matinding tuwa na muli ko pa kayong makaharap upang pagbayaran ninyo ang ginawa ninyo sa aking mga mahal sa buhay. Ibig mong sabihin, ang pamilya mo ay isa sa mga biktima namin dito. Wala na akong natatandaang tulad mo. Subalit para sa amin, masaya kami sa ginawa naming yon dahil napuna ng kumakalam naming sikmura. At kung sino ka mang bata ka, wala na kaming pakialam roon. Papaslangin ka namin ngayon din dahil sa wala kang takot na nagtungo rito. At ito ang malaking pagkakamali mo na dapat ay hindi ka na bumalik sa lugar na ito dahil ito na ang magiging mitya ng iyong buhay. Wala ka pa ring pagbabago, tanda. Isa kang mapagpanggap na nilalang. Magandang ugali ang ipinakita sa inyo ng aking itay. Subalit anong ginawa ninyo? Nilapastangan ninyo ang kanilang buhay at ito naman ang pagkakataon ko upang makapagiganti. Gamit ang espiritual na espada ng arkanghel sa pagsugod ng masasamang nilalang kay Danny, isa-isa niya itong pinaslang hanggang sa mapahintong iilang natitira. Wika pa ng matanda dahil sa pagkagulat sa ginawa ni Danny nang mapaslang nito ang 4 nilang kasamahan. Isa ka palang batikan sa espadang yan. Napabagsak mo ng gayon-gayon lang ang aking mga tauhan. Paano mong ginawa yon? Samantalang sa iyong murang edad ay nagtatangan ka na ng ganyang kalakas na espada. Wala akong dapat na ipaliwanag sa iyo dahil ang layunin ko sa oras na ito ay paslangin kayong lahat, lalong-lalo ka na tanda. Kung gayon, umanda ka. Gamitan ng buong lakas ang isang yan dahil sa nagtatangan siya ng kakaibang kapangyarihan.
at ang kanyang espada. Mag-iingat kayo dahil sa bawat paglapat nito sa inyong katawan ay kaagad nitong inihiwa ang inyong espiritu upang lubusang kumalas sa inyong pisikal na katawan. Gayunpaman sa paulit-ulit na pagsugod kay Danny, walang nagawang masasamang uri ng nilalang na yon. Patuloy niya pa rin isa-isang pinaslang hanggang sa lubusang matirang matandang aswang na kanyang pinahirapan upang bigyan ng leksyon. Tama na, bitawan mo ako. Inubos mo na ang lahat ng kasamahan ko. Aalis na lamang ako sa lugar na ito at hindi na muling babalik. Pakawalan mo ako. Mahaba na ang panahon ng pananatili mo sa mundong ito, tanda. Kinakailangan ka nang mawala. Mantakin mo ng bata pa ako. At hanggang ngayon buhay ka pa rin. Anong klase ng bertud ang nasa loob ng katawan mo? At hindi ka mamatay-matay. Bertud na nanggaling sa demonyo ang nagbibigay sa akin ng mahabang buhay. Kung gusto mo ipagkakaloob ko sa iyo, pakawalan mo lamang ako. Hindi ko kailangan ng bertud ninyo. Kaya kahit na anumang pakiusap mo, ipaparamdam ko pa rin sa iyo ang sakit kung paano ninyong nilapastangan ang katawan ng mga magulang ko. Itigil mo na yan. Mamamatay na ako sa ginagawa mo. Sumusuko na ako sa iyo. Iutos mo ang lahat ng gusto mong iutos sa akin at gagawin ko. Atakasin mo lamang ako. Subalit ipinagpatuloy pa rin ni Danny ang pagpaslang. Walang awa niya itong ginilitan ng leeg gamit ang espiritual na espada ng Arkanghel hanggang sa lubusang mawala ng buhay ang nilalang na yon. At sa muli niyang pagbabalik sa tahanan ni Mang Gabriel, kitang-kita ng matanda na nakangiti na itong si Danny na papasalubong sa may pintuan. Abay, mukhang masaya ka na, iho. Tapos na ba ang misyon mo sa lugar nating ito? Tapos na ho, Mang Gabriel. At ang lahat ng ipinangako ko sa aking sarili ay nagkaroon na ho ng katuparan ngayon. Abay, mabuti naman kung gayon. Siguro naman ay matutuwa na ang mga magulang at kapatid mo. Pati na rin ang espiritu ng ibang mga naninirahan ditong na biktima nila. Dahil sa kahit na anumang lapit namin noon sa mga kasundaluhan, hindi sila naniniwalang aswang ang umaatake sa lugar nating ito. At ang pinagdidiinan lamang nila ay ang mga rebeldeng pumapaslang ng mga tao. At sino ba naman ako para paniwalaan ng mga kasundaluhan? Isang normal na taong nag-iisa lamang na naninirahan sa sityong ito. At sa muling pagbabalik ni Danny sa kanilang tahanan, isinama niya na itong si Mang Gabriel upang bigyan ng hanap buhay roon kahit na tagalinis ng kanilang halaman, habang itong si Danny naman ay tumulong na rin sa kanyang tatay Ador sa pagmimina ng ginto. At habang patuloy silang pinagpapala sa kanilang pagmimina, pabalik-balik rin sila sa bahay ampunan upang magbigay ng donasyon bilang tulong sa mga madre, gayon din sa mga kabataang wala ng mga magulang. Patuloy man siyang tinatawag ng kanyang misyon, subalit pinipigilan niya na ang kanyang sarili na pumaslang, kaya naman muli siyang nagtungo sa tahanan ng babaylan upang ipagkaloob ang kanyang gamit at kalimutan na ang lahat ng nakaraan. Sambit pang wika ni Danny sa muli nilang pagkikita ng matandang babaylan. Magandang araw ho, Mang Terso. Maraming salamat ho sa lahat ng tulong ninyo. Alam niyo naman ho siguro ang naging layunin ko. Subalit tapos na ho ang aking misyon na isa katuparan ko na hong ninanais kong gawin. Pero tinatawag pa rin ho ako ng gamit na ito. Kaya ho naisipan kong muling bumalik sa tahanan ninyo upang ipaubaya na ho sa inyong espiritual na gamit ng bulalakaw. Tunay ngang may mabuti kang puso, Danny. Dahil kung iba ang pinagkalooban nito, maaaring samantalahin nila ang kakaibang kakayanan ng espiritual na gamit ng bulalakaw. Subalit dahil sa iyong kahilingan, tatanggapin ko ito't pangangalagaan. Marami hong salamat, Mang Terso. Gayon din sa iyo espiritual na gamit. Tinupad mo ang lahat ng gusto kong mangyari at ang aking hiling sa bulalakaw. Okay mga kaiwaga, ang ganda ng kwentong ito. Maraming salamat sa nagpadala ng kwentong ito na itinago natin sa pangalang Danny. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakakasubscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin ang bell para ma-notify ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay.
dito sa Ang Hiwaga.